Okay. Magandang gabi, mga kapatid kaibigan. Narito na naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, may hihilingin ako sa inyo. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo, nating Panginoong tagapagligtas. Paki-subscribe, paki-like, paki-share. Maraming salamat po. Tayo na'y manalangin. Ama naming Diyos nga makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa gabing ito. Narito po kami, Ama. Kami po'y mag-aaral sa iyong salita. Basahan mo po Panginoon ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng taga-subaybay sa inyo na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at magdalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, na aming Panginoong tagapagligtas. Amen. Dito tayo mag-aral mga kapatid kaibigan sa unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 18 hanggang 23. Ito ang ating pag-aaral ngayong gabing ito. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 18. Mga anak, huling oras na. Gaya ng inyong narinig na darating ang Antikristo. Kahit ngayon ay lumitaw na ang maraming Antikristo. Kaya nalalaman nating huling oras na. Itong sinasabi, huling oras na. Darating ang mga Antikristo. Anong ibig sabihin nito? Yung mga hindi naniniwala nga si Kristo ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Hindi ito naniniwala nga si Kristo ay Diyos. Ito ang tinatawag na mga Antikristo. Basta hindi ka tumanggap kay Kristo bilang Diyos, ang tawag nito ay mga Antikristo. Dumating na dahil huling oras na. Dumarating na ang maraming mga Antikristo. Yan ang ibig sabihin nito mga kapatid kaibigan. Yung mga hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos, ang sabi mga Antikristo. Yan ang sabi. Ang ibig sabihin nito, ating pinag-aralan. Kaya nga mga kapatid kaibigan, unawain natin ito mabuti. 19. Ito ang sinasabi dito sa 19. Sila'y lumabas sa atin, ngunit sila'y hindi sa atin. Sapagkat kung sila'y kabilang sa atin ay magpapatuloy sana silang kasama natin. Ngunit sa paglabas nila ay ginawa nilang maliwanag na silang lahat ay hindi kabilang sa atin. Yan ang sinasabi dito sa 19. Hindi sila kabilang sa atin. Lumabas sila. Ibig sabihin, umiwalay sila. Lumabas sila. Hindi sila kabilang sa atin. Yan ang sinasabi dito sa 19. 20. Ito ang sinasabi dito sa 20. Ngunit kayo'y pinahira ng banal at nalalaman ninyo ang lahat ng mga bagay. Nalalaman natin ang lahat ng mga bagay nga si Jesucristo ay Diyos nga nagkatawang tao at tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Alam natin nga si Kristo lamang ang tagapagligtas, wala nang iba. Alam natin kung sino ang tagapagligtas. Si Jesucristo, Diyos nga nagkatawang tao
at tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Siya lamang ang tagapagligtas, wala nang iba. Ayan mga kapatid kaibigan. Paniwalaan natin itong mensahe nito. Ito katotohanan nito. 21. Ito ang sinasabi dito sa 21. Sinusulatan ko kayo, hindi dahil sa hindi ninyo nalalaman ang katotohanan, kundi dahil nalalaman ninyo iyon at nalalaman ninyo na walang kasinungalingan na nagmumula sa katotohanan. Ang sinasabi, walang kasinungalingan na nagmumula sa katotohanan. Pag katotohanan ay katotohanan. Anong ibig sabihin nito? Nga, walang kasinungalingan na nagmumula sa katotohanan. Anong ibig sabihin dito sa 21? Paniwalaan natin ang katotohanan. Sino ang katotohanan? Si Kristo. Dahil si Kristo ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Siya ang tagapagligtas. Pag hindi ang tao naniniwala na si Kristo ay Diyos, paano siya maligtas? Na si Kristo lamang ang tagapagligtas. Ang sabi sa 1:14 versikulo 6, hindi kayo makapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Ako ang daan, ako ang liwanag at ako ang buhay. Ang sabi ng Diyos, hindi kayo makapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ni Kristo. Siya lamang ang tagapagligtas, wala nang iba. 22. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 22. Sino ang sinungaling? Kundi ang nagkakaila na si Jesus ay siyang Kristo. Ito ang Antikristo. Ang nagkakaila sa Ama at sa Anak. Pag hindi tumanggap kay Kristo, hindi rin tumanggap sa Ama. Yan ang ibig sabihin dito. Basta hindi ka tumanggap, hindi ka nananalig kay Kristo, hindi ka rin nananalig sa Ama. Wala lahat. Ang tawag nun ay Antikristo. Ayan ang ibig sabihin nito mga kapatid kaibigan. Kaya tayong nakakaalam sa salita ng Diyos, manalig tayo kay Kristo, tanggapin natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, para pangalan natin ay isusulat sa aklat ng buhay. Ayan mga kapatid kaibigan, katotohanan, si Kristo lamang ang tagapagligtas, wala nang iba. Gawa 4:12. Kaya nga, pag hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos, hindi rin siya naniniwala sa Ama. Yan. Pag tinanggap mo si Kristo, pati ang Ama ay tinanggap mo. Yan. Last verse, 23. Ito ang sinasabi dito sa 23. Ang sinumang nagkakaila sa Anak ay hindi sumasa kanya ang Ama. Ang nagpapahayag sa Anak ay sumasa kanya rin ang Ama. Pag ipahayag si Kristo nga siya ay Diyos, pati ang Ama tinanggap mo. Basta ipahayag mo, ipakilala mo si Kristo na si Kristo ay Diyos nga nagkatawang tao. Siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Pati ang Ama ay tinanggap mo. Pero pag hindi ka tumanggap kay Kristo bilang Diyos at tagapagligtas, wala, pati ang Ama. Ang tawag noon ay Antikristo. Ito katotohanan nito mga kapatid kaibigan. Tinuturuan tayo ng Diyos para hindi tayo maligaw. Dahil marami ngayong nagtuturo nga si Jesucristo daw ay tao at hindi Diyos. Yan ang tinatawag na mga Antikristo. Ayan. Tinuturuan tayo ng Diyos para malaman natin ang tunay na Diyos.
Si Kristo ay Diyos na nga nagkatawang tao. Siya ay tunay na Diyos. Namatay si Kristo sa cross sa Kalbaryo para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Para tayo ay maligtas. Hindi tayo maligtas pag si Kristo ay hindi namatay sa cross sa Kalbaryo. Walang kaligtasan. Manatili na sa libingan ang mga namatay pag hindi nagkatawang tao si Kristo. Dahil walang maipako sa cross. Sino magbayad ng ating kasalanan? Pag hindi namatay si Kristo, walang magbayad. Ay nga si Kristo nagkatawang tao para maipako sa cross, para bayaran kasalanan ko, kasalanan nating lahat. Ay huwag natin sabihin nga si Kristo ay tao at hindi Diyos. Dahil ang tawag noon ay Antikristo. Ayan, mga kapatid kaibigan, katotohanan nito. Paniwalaan natin ito para hindi tayo mapahamak. Dahil kapatid kaibigan, ang sabi, huling oras na, dumating na ang maraming mga Antikristo. Yan, mga kapatid kaibigan, ito katotohanan. Tinuturuan tayo ng Diyos para hindi tayo maligaw. Baka maligaw tayo, tayo mapapahamak. Paniwalaan natin si Kristo nga siya ay Diyos na nagkatawang tao at siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan para tayo ay maligtas. Yan, kapatid kaibigan, katotohanan ito. Walang ibang tagapagligtas. Pagkaligtasan ang hanap, si Kristo ang lapitan. Paniwalaan si Kristo. Manalig kay Kristo. Tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Para pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Kaya ang maliligtas, yung pangalan lamang nga nakasulat sa aklat ng buhay. Pahayag 20, versikulo 15. Pag hindi ka naniniwala kasi Kristo ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan, paano ka maligtas? Ang tawag Antikristo yon. So, yan. Katotohanan ito. Walang halo ng kasinungalingan. Kaya mga kapatid kaibigan, pagkaligtasan ang hanap, lumapit tayo kay Kristo. Manalig tayo kay Kristo. Tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nakakatiyak tayo ay ligtas. Basta tayo ay nananalig at tumanggap kay Kristo. Pagkatapos natin tinanggap ang ating Panginoong Jesucristo, anong gagawin natin? Magpabautismo sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo. Kaya mahalaga ang bautismo. Paglubog mo sa tubig, namatay ka kasama ni Kristo. Pag-ahon mo, nabuhay ka kasama ni Kristo. Ayan ang kahalagahan ng bautismo. Nakatawid ka sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. 1:5:24. Buhay ka pa, pero nakatawid ka na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Bakit nakatawid ka? Namatay ka kasama ni Kristo. Nabuhay ka kasama ni Kristo. Ikaw ay bagong nilalang na, wala na ang dating pagkatao. Pangalawang Korinto, Kapitulo 5, versikulo 17. Bagong nilalang ka na, wala na ang dating pagkatao. Pag masama ka dati, huwag ka nang maging masama. Maging mabuti ka na. Dahil bagong nilalang ka na, wala na ang dating pagkatao. Isang bisis lang si Kristo maipako sa cross, hindi na maulit yun. Kaya mga kapatid kaibigan, tinuturuan tayo ng Diyos paano tayo maligtas. Anong gagawin pag matapos ka na bautisman? Sundin ang utos ng Diyos. Kasi ang sabi ng Diyos, ang sabi ni Jesucristo sa Juan 14, versikulo 15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Yan ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Di niya sinabing, huwag na kayong sumunod sa aking mga utos, kay binura ko na sa krus sa Kalbaryo. Hindi niya sinabi. Ang sabi, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Kaya mga kapatid kaibigan, ang sabi ng Diyos sa unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 4, nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Verse 4, ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Dahil nasa utos ng Diyos ang palatandaan ng Diyos, nga ang sabi ng Diyos, kilalanin niyo ako, kilala ko kayo.
Ezekiel 20:20. Ano ang palatandaan ng Diyos? Ang Sabat, ang ikapitong araw. Iyan ang ginawa ng Diyos na palatandaan. Dahil ang Sabat ay banal na araw. Ipinagpahinga ng Diyos yan. Pagkatapos niyang likhain itong mundo na ito, langit, lupa, dagat at mga bukal, pati tayo nilikha ng Diyos, lahat nga nandirito nilikha ng Diyos, ang sabi ng Diyos, sa loob ng 6 na araw, natapos niyang likhain itong lahat nandito sa mundo. Sa ikapitong araw, nagpahinga ang Diyos. Anong ibig sabihin ng nagpahinga ang Diyos? Napagod ang Diyos? Hindi napapagod ang Diyos. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Sinabi niyang nagpahinga siya para siya ay sambahin sa ikapitong araw. Sambahin natin ang Diyos sa ikapitong araw. Dahil ginawa ng Diyos na palatandaan ang Sabat. Ang Sabat ay banal na araw. Binasbasan, pinagpala, ibinukod para sa Diyos. Para tayo ay makapasok sa kapahingahan ng Diyos. Ayan ang ibig sabihin yan. Nga? Ang Sabat ay banal na araw. Binasbasan, ibinukod para sa Diyos. Para tayo sumamba sa Diyos. Sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya nga sa bagong langit, bagong lupa, ang samba ron ay Sabat. Hindi linggo. Asa mabasa yan? Isaiah 66, versikulo 22 hanggang 23. Versikulo 22, mababasa mo ang bagong langit, bagong lupa. Tiyak, mababasa mo yan. Bagong langit, bagong lupa. 23, mababasa mo rin ang araw ng pamamahinga. Pag nakabasa ka ng araw ng pamamahinga, Sabat yan, hindi yan linggo. Pero dito sa hawak ko na Biblia, ang nakalagay dito ay Sabat. Lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos. Mukhaan, harapan, makikita natin ang Diyos natin sinasamba. Walang mga revolto ron, walang mga larawan, walang mga imahen doon. Bawal sa paningin ng Diyos ang mga larawan, mga revolto, mga imahen. Bawal niya yan. Kaya sambahin natin ang Diyos sa Espiritu sa katotohanan. Mga kapatid kaibigan, hindi lang Hudyo o Israel ang sinasabihan na pumunta ron para sumamba sa Diyos. Lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos. Pagligtas ka, pero pag hindi ka ligtas, hindi ka makapunta ron. Hindi ka makapagsamba ron. Pag hindi ka nananalig kay Kristo, hindi ka tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, wala ang pangalan mo sa aklat ng buhay, hindi ka makapunta ron, hindi ka makapagsamba ron. Dahil iba ang destinasyon ng mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Ang destinasyon nun ay lawa na po'y. Ang lawa na po'y, yun ang pangalawang kamatayan. Yun ang impyerno. Kaya mga kapatid kaibigan, tiyakin natin ang ating kaligtasan ngayong buhay pa tayo. Dahil yun lang maliligtas mga pangalan nga nakasulat sa aklat ng buhay. Pahayag, Kapitulo 20, versikulo 15. Mababasa mo yan. Yun lang, makapunta ron mga pangalan na nakasulat sa aklat ng buhay. Yan mga kapatid kaibigan. Yan ang katiyakan sa kaligtasan. Hanggang dito na lang tayo mga kapatid kaibigan. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo na ating Panginoong tagapagligtas. Maraming salamat po. Tayo na'y manalangin. Ama naming Diyos nga makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa mga salita mo namin na pag-aralan ngayong gabing ito. Basbasan mo po Panginoon ng lahat ng taga-subaybay at lahat ng taga-patinig nitong mensahe na ito, na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at sa magdalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, naming Panginoong tagapagligtas. Amen.